So ito yung unit mo, sir, no? So i-spare natin doon sa lata. So mga 10 meters lang yung layo niyan para makita nyo kung na zero ba yung scope. So na zero ko na ito kahapon, sir, pero try natin ngayon kung hindi ba nagalaw yung ano niya. So ito yung ano, sir, open sight yung dito sa dulo. So pag mag-hunting ka, sir, or mag-target, kunin mo lang yan kasi sagabal yan sa scope, nakabara sa scope dahil itong cover. Then kunin muna natin itong cover sa scope para pag may kunting galaw, wag na lang. So yun, sir, no, lagyan natin ng bala. So ang bala na ano mo lang, sir, is 10 lang, ha, pero ilagay natin ngayon is 5 lang. So try natin kung di ba nagalaw yung target. So paggamit, sir, ganito lang, sir, nakayuko yung unit tapos kasakawid hila ganyan. Then pagbalik, pwede mo na hindi talaga i-ganyan, i-smooth lang para ganyan, para okay lang yung pasok ng bala doon sa stopper natin. So first shot tayo. Ayun, nakatama tayo, no? First shot, tama. So second shot. Second shot. Tama pa rin. Third shot. Tama pa rin. Fourth shot. So the place. Last. So yun, tama. So i-adjust lang natin konti yung scope kasi pag ganyan yung pad. Pero tama din. So yun, no, Sir Daryl, sir, unit mo. Then may bala pa, may isang bala pa. So ubusin natin tong bala para pagdating dyan walang bala, empty talaga. So yun. Unit ni Sir Daryl, unit mo, sir. So ganito lang, sir, pag replace ng konting tips lang pala. Kapag ang unit mo, sir, ay medyo mahina na yung putok, so ibig sabihin yan, sir, sira na yung sirens mo, ha. So ang pag-replace ng silencer, ganito lang, sir, oh. So iangat mo lang itong canister mo, iangat yan. Pag nakaangat na, so pwede mo na itong kunin yung sirens mo yan. So ito, sir. Then pag kuha naman ng kanister, ganito lang gawin mo. Pag nakaangat na yan, hilain mo lang. Medyo matigas lang pero okay lang yan. Then pag barado lang yung sirens mo, sir, hindi siya sira talaga, barado lang. So ganito yung gawin mo. Itong sirens, pasok mo dito sa karayom o sa butas ng kanister. Tapos i-push mo lang para mawala yung bara. Then balik mo. Pagbalik naman, sir, pag refill naman, sir, ganito lang pala. Wag na. Pag refill, next video ko na lang. So pagbalik naman, sir, itong karayom, ipasok mo talaga dun sa butas dyan. Tapos pag nakapasok na, itulak mo lang. Then mabilisang tulak, sir, na malakas, para yung sirens maglalak doon sa check valve natin, sa butas ng check valve. Then dito ang release magazine, sir. Yan. So pagbalik, ganito lang.
Then, pag-replace ng igniter sir. So, anong dahilan kung bakit, anong dahilan if sira, anong sign if sira na yung igniter? So, ang dahilan po ay palya-palyado na yung unit. Yung kailang click ka na, di pa rin pumuputok. So, mga 5 click, dyan pa pumuputok. So, meaning yan, sira na yung cricket mo. So, ang gagawin mo, sir, ito, ganito lang, sa lighter, sa cricket na lighter. So, lagyan natin ng tiplon. Wala lang tayo ng tiplon. So, ito yung tiplon, sir. Dito may lagay, sir, oh. Dito, so, 1/2 na tiplon lang, 1/2 yung size niya. 1/2 inches yung size para maganda siya ilagay dito sa ano natin. Kasi medyo maluwag siya, sir. Pag nakadungo yung unit, aangat siya. Kaya may time na papalya. Pero kung palyado na talaga, meaning nasira na talaga yung ano mo. Itong gagawin mo, sir, lagyan mo lang ng tiplon para medyo masikip siya kunti doon sa loob sa housing natin. Sa paglagay, sir, ganito lang, sir. Ipasok mo yung wire una doon sa taas. Pasok mo. Yan, pag nakapasok na, itulak mo lang. So, yan, okay na yan. Then, pag magkasa ka, sir, kasa ka, yan, kasa ka. Tapos pagbalik mo, may ganito siyang dito. May ganito siyang space sa kasahan, yung space niya. So meaning yan, sir, yung bala hindi nakapasok sa stopper natin, sa barrel. So ang gagawin mo, sir, para hindi magdo-double yung bala mo, mag-release magazine ka, release magazine. Tapos kasa ka ulit ng mabilisan. Pagbalik niyan, okay na yan. So, yan lang, sir, no? So, medyo nagbara yung ano. Nagbara yung sirens natin. Kasi mahina yung putok. So, mag-replace tayo ng sirens. So pag maubusan ka ng siren, sir, ganito lang pagputol ng siren, sir, oh. Gamit itong nail cutter, sir, tapos yung haba is 10 mm. Tapos iikot-ikot mo lang hanggang sa maputol. Then if masubraan mo pag UP, sir, yung dulo, kaya mahina lang sa pag-press yung hanggang sa maputol. So ito yung cryom. Try natin kung maganda ba yung tunog niya. Putok. Then, itong sa dulo is yung dulo ng ating sirens, no? Kinuha ko lang dyan, pinuputol ko para magka-swak tayo dito sa ano natin. Yan, o. Para magka-swak. Kasi pag nakaganyan yan, so pwede siyan mahulog. So, dapat talaga na may yung kadugtong din nito ba? Yung kadugtong diyan, anak. So, yan. So, try natin. So, yun. Ganda na yung tunog niya. So, yan lang, sir. Ibig sabihin na mahina yung tunog ng lakas ng unit mo. Ibig sabihin na barado yung sirens mo. So, okay na po. Maganda na po yung tunog. Malakas na. So, yan lang, sir, no? So, salamat, no? Then, ingat sa hulog-hulog sa unit, sir. Yung matumba or mahulog sa matataas na part. Pag mahulog ito, sir, may puruhan talaga na masisira sa loob. Kasi, yung gamit natin is PVC tanan, PVC all sa ilalim inner parts. So, if mahulog, mas mabuti na walang masira.
Pero mas iingatan natin yung gamit natin, yung unit natin. Kasi plastic lang po at saka PVC. And then, yung sa loob nito, may nilagay naman ako na brace. Isang PVC din na makapal para medyo matigas siya. So, dagdag tibay na din. Kaya yun, mas okay siya kasi dinagdagan natin ng tibay. So, yan lang sir, no? Unit mo. Salamat.